Hi, magandang araw po sa inyong lahat. For our second reading of the day, ano po kaya ang makikita natin sa second reading of the day? Ayan. Ayan, nabalasan na po natin maigi. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Pili na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Kaya ang makikita natin, I hope napanood nyo na po yung first reading of the day bago po kayo ngayon dito tumalon sa second reading of the day. Piliin po natin ngayon. Loneliness and isolation. Ano ba tong card? Unang-una po, it's all about loneliness and isolation. Tinatago niya po ang nararamdaman niya sa iyo na nalungkot. Ina-isolate niya po yung sarili niya. Feeling niya po mag-isa rin po siya sa nangyari sa inyo. Hindi lang naman po daw ikaw ang nag-suffer kung hindi pati siya. Feeling niya po isolated siya. Feeling niya din po ay masyado na po siyang mag-isa, malungkot, kaya kung inaakala mo daw po na siya ay masaya, kahit ito po ay may someone ngayon, ang feeling po niya is isolated siya at talaga pong hindi niya po alam kung ano po ang mga susunod na mangyayari sa buhay niya dahil ang pakiramdam niya po ay mag-iisa na lang siya. Kahit po ito ay may current partner ngayon, hindi niya po maramdaman na siya po ay may katuwang. Deception and manipulation, So nakikita ko din po dito na meron po talaga nangyaring lokohan or may nangyari po talagang cheating sa inyo, na manipulate po niya kayo, and so far sa nakikita ko po dito ay malungkot po ang dating nito sa iyo, or malungkot po ang pangyayaring ito sa iyo dahil hindi mo po inakala na magagawa niya ito sa iyo, Yung mga bagay na nagawa niya sa iyo, hindi mo po akalain na magagawa niya at kaya niya pong gawin sa iyo. Yung mga nangyayari po sa kanya ngayon na lungkot, karma, balik sa kanya ng tadhana, siya po ang gumawa nito sa sarili niya. Siya po ang nag-trap sa kanyang sarili
at siya rin po ang may kasalanan nito, or self-victimization, meaning siya po ang nagbiktima sa sarili niya, no? Dahil po sobra siyang naging greedy, sobra po yung kanyang naramdaman na lungkot, no? Naging greedy po talaga siya, and sa nakikita ko po talaga ngayon ay malungkot po ang talagang pakiramdam ng person na to, dahil sa sobrang makasarili niya, hindi niya rin po makuha yung real meaning ng happiness, no? Hindi niya po alam. Ina-avoid niya lang po yung mga conflicts na pwedeng mangyari, or hindi niya lang po pinapahalata sa mga tao yung conflict po na nararamdaman niya sa araw-araw. Leaving home, moving forward, sa nakikita ko po dito ay sa nakikita ko po dito ay somehow akala niya po ay pagkatapos niya pong umalis sa iyo, mag-move forward sa buhay niya, ay okay na po siya. Pero the more po siyang naging haggard, nag-itsura po siyang matanda, no? At talaga pong hindi niya po inakala talaga na maaapektuhan pa rin po siya ng iyong pag-alis, or yung iyong paghihiwalay, no? Yun po ang ibig kong sabihin. Rest, restoration, and contemplation. Sa nakikita ko po dito ay may rest po siyang gusto niya po ipahinga yung kanya isipan. Gusto niya po magkaroon ng peace of mind, pero hindi niya po makuha-kuhang magpahinga kasi parang may tumutuklaw po sa kanya talaga, at hindi po siya maging at peace. Hindi po, wala po siyang peace of mind na nararamdaman. Naghahanap po siya ng purpose, no? Naghahanap siya ng purpose. Ano daw kaya yung magiging purpose niya sa buhay para po somehow mawala yung feeling of loneliness niya, deep sadness and isolation. Feeling niya po siya po ay mag-isa, kahit na po sino yung kasama niya, ang feeling niya po ay siya po ay mag-isa pa rin. Para po dun sa mga partners nyo or person nyo na nagkaroon ng third party na nabuntis, lalo po silang nakulong sa sarili nilang kagagawan, no? Talaga po para po silang napahamak, no, sa kanilang ginawa. Para po silang napahamak na hindi nila maintindihan, no? Para po silang lalong na-trap, no, sa sitwasyon na hindi nila inaasahan. There's jealousy and self-centeredness, no? Sa nakikita ko po dito, meron po ako nakikita pagseselos, no? Or self-centeredness, no? Sa nakikita ko po dito, ang tao po o ang person mo po na dati, pwedeng ito po yung third party nyo, ay selos na selos po sa'yo. Ini-stalk ka po niya everyday ng buhay niya. Ini-stalk ka po niya, nagsiselos po siya sa'yo, at talagang hindi po niya matanggap na mahal ka po ng person niya at person mo. Loss of inner voice, hindi po, wala po talagang lakas ng loob itong taong to sa ngayon, ano? Panay po siya stress, burnout, loneliness, isolation, ano? Talagang hindi po ito matatahimik hanggang hindi niya po napapagbayaran lahat ng mga kasalanan niya sa iyo. There is this hatred and maliciousness. Kunwari po, galit na galit sa ito. Kunwari po ay isinusumpa ka nito. Pero the truth is, he or she is longing for you. May longingness po talaga siyang nararamdaman sa iyo. At talaga pong sa nakikita ko po, sooner or later, mas magiging, mas magiging, vocal, no, sa mga susunod na araw. Kung ito po ay nagsasalta na masasakit against you, minumura ka, etc. There will come a time na lalapit po sa iyo itong lahat at sasabihin niya po talaga na pinagsisisihan niya ang lahat ng yan. Mataas po ang pride niya, sa mataas ang pride niya, pero there will come a time na hindi na po ito makakatiis, no, lalapit at lalapit sa ito. Ipakita mo daw po na okay ka na, kalmado ka na ikaw ay okay na nang wala siya sa buhay mo. Palagi ka po niyang nako-compare dito sa bagong karelasyon nito or bagong partner nito, ay talagang lagi ka po niyang nako-compare.
Okay? Naging masaya naman po kayo sa piling na isa't isa, ngunit hindi mo po alam na biglang magiging ganito ang buhay nyo, magkakahiwalay kayo, at talagang sa nakikita ko po ay mahihirapan po siya. No? Mahihirapan po siya sa mga susunod na panahon. Talaga pong yung dating saya, fulfillment na nararamdaman niya, pagtupad ng inyong mga pangarap ay malungkot po ang kabalik sa kanya. Ayan, group conflict and frustration. Na-frustrate po siya kasi lagi-lagi po silang nag-aaway nito. Panay po ang inarte ng third party nyo. At same way, panay din daw po ang inarte ng person mo. No? Kaya somehow, nag-uusap po ito madalas at nag-aaway, nagbabanggaan po sila. At hindi po talaga nila maitatama kung ano man yung mga mali nila, kasi wala pong gustong magpatalo, no? Lahat po ay gustong manalo silang dalawa. Ayan, talagang laban kung laban, impluwensya sa isang side, kaya po hindi din po sila matatahimik. Pero kung titingnan mo po ang mga social media accounts nito, para itong mga langgam, no, na napaka-sweet, pero in reality hindi mo po alam ang nangyayari sa kanila behind that happy social media post. Lack of purpose, diversion, dinadivert lang po nila kunwari sa masayang sila, pero the truth is hindi po sila masaya. No, dinadivert lang po nila para po hindi makita ng mga tao na sila po ay malungkot at may pinagdadaanan. Most of the time, ikaw po ay masipag na tao, very responsible. Lahat po inintindi mo sa kanya, lahat po pinagbigay mo sa kanya, lahat po sinuportahan mo siya, kaya hindi mo po matanggap kung bakit ka po niya ginanyan, kung bakit ka po niya pinagpalit. For whatever reason, bigla ka na lang pong iniwanan, and naging dishonest siya sa'yo, naging unfair siya sa'yo. At talagang sa nakikita ko po dito, yung kanyang dishonesty ay sumobra na. No? Hindi mo na rin po alam kung ano ang gagawin mo. Entrapment, self-victimization, 2 different cards with 1 meaning. Ayan po, no? Siya rin po talaga ang gumawa nitong lahat ng chaos na dumarating sa buhay niya, problema, hindi masaya, isolated siya. Siya rin po ang may kagagawan yan. Kaya sooner or later, aamin din po ito sa iyo kapag dumating sa point na hindi niya na po ito kaya. Okay? So that is your second reading of the day. I hope na naka-resonate kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po malaman natin kung ano po ang inyong mga comments and suggestions po, no? Maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video, dyan nyo lang po ako makokontak. That's my only official and legit FB account. Okay, maraming salamat din po sa lahat ng gustong magbigay sa akin ng super thanks, because nalalapit na rin po at tayo po ay nag-iipon na para sa One Love a Day Christmas edition for our dear Lolos and Lolas. Treat Lolos and Lolas. Maraming salamat po. And sa lahat po ng aking mga ever loyal and solid Lady Elena friends, family, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayo, at nagpapasalamat po ako na kahit sang katutak na po ang lumalabas na mga tarot card readers, bigla na lang nagsusulputang parang kabuti, ay ako pa rin at ako ang hinahanap nyo. Kaya po ako ay nagpapasalamat sa inyo, sa aking mga loyalista at solid Lady Elena friends, family, and subscribers. Ang huli ko pong bilin sa inyo sa araw na ito, sa reading na ito, is that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong malungkot. Ako po ay babalik, at sinasabi ko rin po sa inyo na live one day at a time, no?
Huwag na po kayong malungkot sa mga susunod na araw. Huwag niyo na pong problemahin ang anniversary, birthday, New Year, Pasko at lalo na Valentine's Day. Just focus on today, no? Do 3 things that will make you happy for this day and sleep tonight, and then bukas it's another day. Ganun po ulit ang ganun hanggang sa ma-realize nyo po na ay nakasurvive na pala ako. Okay? God bless you everyone. Huwag po kayong malulungkot. Ako po ay magbabalik pa sa third and final reading of the day today. Okay? God bless you everyone. Bye!